Isipin mo isang liblib na baryo sa Negros, tahimik sa araw pero sa gabi, may mga matang nagmamasid sa dilim. Walang nakakakita, walang nakakarinig, pero may nawawalang mga tao isa-isa, gabi-gabi. Isang mag-asawa ang lumuwas sa baryong ito, hindi nila alam may nakaabang na halimaw sa dilim. At mayong gabi sila naman ang susunod. Mag-asawang lumuwas liblib ni baryo ng Negros, kwentong aswang, true story, totoo nga bang may aswang? O baka masyado lang tayong malapit sa katotohanan? Insert eerie background music then sudden silence. Huwag mong titigan sa mata baka ikaw na ang susunod. Sa isang matahimik at modernong lungsod, may isang mag-asawa na nagngangalang Daniel at Liza. Pareho silang lumaki sa syudad at nasanay sa mabilis na takbo ng buhay, mataas na gusali, abalang kalsada, at ingay ng sasakyan. Gayunpaman, dumating ang panahon na nais nilang iwan ang nakasanayang buhay at subukan ang payapang pamumuhay sa isang probinsya. Isang araw, nalaman nila ang tungkol sa isang baryo sa Negros, kung saan ang lupa ay mura at ang kapaligiran ay payapa. Ayon sa mga nagbebenta ng lupa roon, maganda ang lugar para sa mga gustong magsimula ng tahimik na buhay. Dahil sa pagod sa ingay ng lungsod at sa paghahanap ng mas simpleng pamumuhay, agad silang nagdesisyon na lumipat doon. Habang naglalakbay patungo sa baryo, napansin nilang kakaiba ang lugar, masyadong masukal ang kagubatan sa gilid ng kalsada, at tila walang gaanong dumadaan na sasakyan. Palalim ng palalim ang kanilang nilalakbay hanggang sa umabot sila sa isang maliit na komunidad na tila naipit sa pagitan ng makakapal na puno at malalawak na bukirin. Pagdating sa baryo, sinalubong sila ng ilang mga residente. May mga matatandang mukhang hindi sigurado sa kanilang presensya, pero may ilan ding mababait at masayang tinanggap sila. Bagong salta kayo? Tanong ng isang matandang babae na nakasuot ng lumang saya. Gusto naming magsimula ng bagong buhay dito, sagot ni Daniel ng may ngiti. Napansin niyang tila hindi nakangiti pabalik ang matanda at may kakaibang titig ito sa kanila. Agad silang pumunta sa bahay na kanilang binili, isang lumang kubo na may matibay na pundasyon, pero tila matagal nang hindi natitirhan. Nilinis nila ito at inihanda para sa kanilang paninirahan. Sa unang tingin, tila maaliwalas ang baryo, ngunit may kung anong bigat ang pakiramdam ni Liza. Parang may bumabantay sa atin, bulong niya kay Daniel isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe. Sa unang mga araw, nakilala nila ang iba pang mga residente. May mga mababait at masayang nakipagkwentuhan sa kanila, pero napansin nilang hindi lahat ay komportableng makisalamuha. Laging may mga nagbubulungan kapag dumadaan sila, at tila may palihim na pinag-uusapan tungkol sa kanilang presensya. Isang gabi, habang natutulog sila, may narinig silang kaluskos sa labas ng bahay. Siguro pusa lang yan, sabi ni Daniel, pero nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang may anino sa malayo, isang mataas at payat na figura na tila nakatitig sa kanila. Sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso, agad niyang isinara ang bintana at bumalik sa kama, niyakap si Liza at sinabing, "Huwag mo nang pansinin, baka malakas lang ang imahinasyon natin." Kinabukasan, tinanong nila ang isang matandang lalaki tungkol sa nangyari. Napansin nilang hindi ito komportable sa kanilang tanong. "Huwag na kayong magtanong tungkol sa mga bagay na di nyo dapat alamin," sabi nito bago agad silang iniwan. Sa puntong ito, nagsimulang magduda si Daniel at Liza. Ano ba ang itinatago ng baryong ito? Bakit tila may bumabantay sa kanila tuwing gabi? At ano ang ibig sabihin ng babala ng matanda? Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti nang nasasanay sina Daniel at Liza sa buhay sa baryo. Sanay na silang gumising ng maaga para sa gawaing bukid, makipagkwentuhan sa ilang mababait na kapitbahay, at tamasahin ang katahimikan ng lugar. Gayunpaman, hindi nila maalis ang pakiramdam na may kakaiba sa baryo, lalo na tuwing gabi. Sa tuwing lumulubog ang araw, nagiging tahimik ang buong baryo. Kahit ang mga aso at manok ay parang hindi gumagalaw.
Ang mga bahay ay agad na nagsasara, at walang sinuman ang lumalabas pagsapit ng dilim. Napansin mo ba, bulong ni Liza kay Daniel habang nanonood sila ng papalubog na araw mula sa kanilang bintana. Parang ang tahimik ng baryo kapag gabi. Para bang may gustong itago ang mga tao rito. Isang gabi, habang natutulog si Liza, nagising siya sa tunog ng isang mahaba at mahina ngunit matinis na hagikik. Parang tawa ng isang babae, pero may halong pangilabot. Agad niyang ginising si Daniel. Narinig mo ba yon? Bulong niya habang mahigpit na hawak ang braso nito. Tumahimik sila at nakinig. May mga kaluskos sa labas, mabagal ngunit hindi pangkaraniwan. Para bang may naglalakad sa paligid ng kanilang bahay, unti-unting umiikot na parang nagmamasid. Dahan-dahang bumangon si Daniel at sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang isang anino, payat, balingkinitan, at tila masyadong mahaba ang mga braso at daliri. Nakayuko ito, para bang may inaamoy sa lupa. Liza, may tao sa labas, bulong ni Daniel habang naglalamig ang pawis niya. Pinagmasdan nila ang anino, at noon nila napansin ang kakaibang bagay, hindi ito normal na tao. Ang anino ay unti-unting tumuwid, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nila ang isang pares ng pulang mata na diretsong nakatingin sa kanilang bahay. Mabilis na napalayo si Daniel sa bintana at agad na nilock ang pinto. Huwag kang maingay, mahina niyang utos kay Liza. Ano man yan, ayaw kong malaman niyang gising tayo. Ilang minuto silang nanatili sa katahimikan, nakikinig sa bawat galaw sa labas. Narinig nila ang tunog ng mahahabang kuko na dumadampi sa dingding ng kanilang bahay, dahan-dahang kinakalabit ang kahoy na parang sinusubukang pakinggan kung may tao sa loob. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumigil ang ingay. Wala nang naririnig na kahit ano. Ngunit hindi pa man sila nakakahinga ng maluwag, narinig nila ang isang tunog na nagpatayo ng kanilang balahibo, isang malalim, gutural na tunog na parang halong huni ng hayop at boses ng tao. Para bang isang nilalang na hindi dapat umiiral. Sa takot, napadasal si Liza. Diyos ko, ano yon? Mahigpit niyang niyakap si Daniel. Hindi ko alam, sagot nito, pero ramdam niya ang panginginig ng katawan ng kanyang asawa. Kinabukasan, paglabas nila ng bahay, napansin nilang may kakaibang marka sa lupa sa paligid ng kanilang tahanan. Para itong bakas ng paa, ngunit masyadong malaki at may mahahabang kuko. Dali-dali silang pumunta kay Tatay Isko, ang pinakamatandang residente sa baryo, upang magtanong. Agad itong napabuntong hininga nang marinig ang kwento nila. Akala ko, hindi na sila babalik, mahinang sabi ng matanda habang nakatingin sa malayo. Kung ano man ang nakita nyo kagabi hindi yun basta-basta. Tay, ano ba yun? Tanong ni Daniel. Aswang ba yun? Hindi sumagot si Tatay Isko agad. Sa halip, tumingin ito sa kanila na may halong awa at takot. Hindi lang basta aswang, anya. Yan ang sumpa ng baryong ito. Napalunok si Liza. Ano nang ibig mong sabihin, Tay? Matagal nang may aswang sa baryong ito, paliwanag ng matanda. Kaya tuwing gabi, lahat kami nagkukulong sa bahay. Hindi kami lumalabas. Hindi kami gumagawa ng kahit anong ingay. Dahil kapag naramdaman nilang gising ka susubukan nilang pasukin ang bahay mo. Muling nagkatinginan sina Daniel at Liza. Hindi nila inaasahang mapapadpad sila sa isang baryong may ganitong lihim. Tay, paano namin mapoprotektahan ang sarili namin? Tanong ni Daniel. Pumikit si Tatay Isko, parang nag-aalangan kung dapat ba niyang sabihin. Kailangan niyo ng bawang, asin, at langis ng niyog na binasbasan ng pari, anya. At higit sa lahat, huwag kayong makikipag-usap sa sinumang hindi niyo kilala, lalo na kung gabi na. Lalong lumakas ang kaba ni Liza. Tay, ibig niyo bang sabihin, hindi lang sila dumadalaw, nasa baryo na sila? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa paligid at bumulong,
mas mabuti nang hindi nyo malaman kung sino sa baryong ito ang hindi na tao. Pagkatapos ng babala ni Tatay Isko, hindi na mapanatag ang loob ni na Daniel at Liza. Parang nag-iba ang tingin nila sa bawat tao sa baryo, hindi na sila sigurado kung sino ang pagkakatiwalaan. Lalo nilang napansin ang kakaibang kilos ng ilang residente. May mga hindi kumikibo kapag dumadaan sila, may mga lumilingon ng mabilis na para bang ayaw silang makitang nakatingin. Dahil sa takot, agad nilang sinunod ang payo ng matanda. Bumili sila ng bawang at asin, saka inilagay sa bawat sulok ng bahay, sa bintana, sa pintuan, at kahit sa ilalim ng kama. Siniguro nilang sarado ang lahat ng bintana tuwing gabi, at palaging may nakahandang kandila at kutsilyo sa tabi ng kama. Ngunit kahit anong gawin nilang paghahanda, hindi pa rin nila maiwasang matakot sa bawat tunog sa dilim. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Daniel, nagising si Liza sa pakiramdam na may nakatingin sa kanila. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid ng madilim na silid. Wala namang kakaiba, lahat ng bintana ay sarado, at nakalagay ang bawang sa mga sulok. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang may anino sa labas ng bintana. Isang figura mahaba, payat, at may nakakakilabot na mga mata. Napasinghat si Liza at tinakpan ang bibig niya upang hindi mapasigaw. Nanginginig ang kanyang katawan habang dahan-dahang inabot ang braso ni Daniel upang gisingin ito. Daniel, mahina niyang bulong. Nagising si Daniel at naguluhan sa ekspresyon ng asawa. Ano yon? Tanong niya habang hinahaplos ang likod ni Liza upang pakalmahin ito. Ngunit bago pa siya makapagtanong ulit, narinig nila ang tunog ng kuko na kumakalmot sa kahoy na dingding. Ray! Ray! Napakapit ng mahigpit si Liza kay Daniel. Hindi na ito simpleng kaluskos, may kung anong nilalang sa labas ng bahay, at malinaw ang intensyon nitong pumasok. Sumilip si Daniel sa maliit na puwang sa dingding, ngunit halos mapalundag siya sa nakita. Sa liwanag ng buwan, mas malinaw niyang nakita ang nilalang, hindi ito normal na tao. Mahaba ang mga kamay nito, ang mga kuko ay matutulis na parang pangil, at ang balat ay kulay abo na parang patay na katawan. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, nakatingin ito direkta sa kanya. At nang mapansin nitong pinagmamasdan siya ni Daniel, bigla itong umiti, isang mahabang, hindi makataong ngiti na nagpakita ng matatalas na ngipin. Mabilis na umatras si Daniel at hinatak ang asawa papalayo sa bintana. Huwag kang gagalaw, bulong niya. Huwag kang magsasalita. Ngunit sa sandaling iyon, narinig nila ang isang mababang boses mula sa labas. Daniel. Liza, pagbuksan niyo ako Napakapit si Liza sa braso ng asawa. Diyos ko, ang boses ay kakaiba, hindi normal na tinig ng tao. Parang maraming boses ang nagsasabay, parang hindi nito alam kung paano gayahin ng tama ang pagsasalita ng tao. At saka bigla isang malakas na kalabog sa pintuan. Bang! Bang! Halos mapalundag sina Daniel at Liza. Ang nilalang ay pilit nang pumapasok. Bang! Bang! Nagmadaling kinuha ni Daniel ang isang bote ng banal na langis at iniwisik ito sa pinto habang dinadasalan ang sarili. Diyos ko, iligtas niyo kami, bulong niya. Biglang tumigil ang ingay. Nagkatitigan sina Daniel at Liza, parehong hindi gumagalaw. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas, at inisip nilang baka umalis na ang nilalang. Pero nang biglang may lumagapak sa bubungan nila, halos mapasigaw si Liza. Yee! Yee! May kung anong mabigat ang naglakad sa ibabaw ng kanilang bubong. Dahan-dahan, ang mga yabag ay nagpaikot-ikot, na parang sinusubukang hanapin ang paraan upang makapasok. Hindi na nila alam ang gagawin. Takot na silang lumabas, pero hindi rin nila alam kung hanggang kailan kakayanin ng bahay ang presensya ng nilalang na ito. Biglang bumukas ang isang maliit na siwang sa kisam, at sa loob ng isang iglap,
Isang mahabang kamay na may matatalas na kuko ang lumabas. Napaatras si Daniel at mabilis na dinampot ang asin. Ibinuhos niya ito sa kamay ng nilalang. Isang malakas na hiyaw ang narinig nilang mag-asawa. Isang matinis at nakakakilabot na sigaw ng sakit at galit. Sa loob ng ilang segundo, biglang umatras ang kamay pabalik sa siwang. Nanginig si Liza habang nakikiramdam kung babalik pa ang nilalang. Ilang minuto silang nanatiling nakaupo sa isang sulok, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Hanggang sa unti-unting naglaho ang tunog sa bubong. Tahimik na ulit. Hindi nila alam kung lumayo na ang nilalang, pero hindi na sila nakatulog magdamag. Nang sumikat ang araw, dali-dali silang lumabas ng bahay upang tingnan ang paligid. Wala na ang nilalang, pero may iniwang bakas, mahahabang marka ng kuko sa kahoy na dingding at isang bagay sa lupa na nagpahinto sa kanila. Isang piraso ng balat, hindi balat ng hayop, kundi balat ng isang bagay na minsan ay naging tao. Kinabukasan, pagkalabas ni Daniel at Liza, hindi pa rin mawala ang takot sa kanilang mga mata. Ang nangyari noong gabi ay hindi isang panaginip, totoo ito. At iniwan ng nilalang ang mga bakas nito sa kanilang bahay. Pinagmasdan nila ang malalalim na kalmot sa kahoy na dingding. Napansin ni Daniel na tila ba nagbabaga pa rin sa takot ang katawan niya sa tuwing tititigan niya ang marka ng mga kuko. Samantala, si Liza naman ay nanginginig habang tinitingnan ang balat na naiwan sa lupa, kulay abong balat, manipis at kulubot, parang pinunit mula sa isang patay na katawan. Tay Isko, bulong ni Liza. Kailangan nating puntahan si Tatay Isko. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ng matanda, napansin nilang ang ibang mga residente ay tahimik na nakatingin sa kanila. May mga bulong sa bawat sulok, at may ilang matandang babae na parang umiiling habang lumalakad sila. Nang marating nila ang kubo ni Tatay Isko, agad nilang kinatok ang pinto. Ilang sandali ang lumipas bago ito bumukas, at bumungad ang matandang lalaki na parang alam na niya ang dahilan ng kanilang pagbisita. Alam kong darating kayo, mahina ngunit matigas ang boses ni Tatay Isko. Pumasok kayo. Sa loob ng bahay ng matanda, amoy nila ang halimuyak ng tuyong dahon at langis ng niyog. May mga lumang larawan sa dingding at isang altar na may sinding kandila. Umupo sila sa harap ng isang mahabang mesa, at doon nagsimulang magkwento ang matanda. Matagal nang may sumpa ang baryong ito, simula ni Tatay Isko. Noong unang panahon, may isang babae na pinaghinala ang aswang. Pinatay siya ng mga residente, sinunog nila siya ng buhay. Pero bago siya tuluyang mamatay, isinumpa niya ang baryong ito. Napakagatlabi si Liza. Ano ng klaseng sumpa, Tay? Hindi namatay ang dugo niya, sagot ng matanda habang nakatitig sa kanila. At hanggang ngayon, may ilan sa baryong ito ang nagdadala ng sumpa niya. Napatingin si Daniel kay Liza, at parehong lumamig ang kanilang pakiramdam. Ibig niyo bang sabihin, Tay, may mga aswang dito mismo sa baryo? Tumango si Tatay Isko. Hindi niyo sila agad mapapansin. Mukha silang normal na tao sa umaga. Pero pagsapit ng gabi nagbabago sila. At kapag nalaman nilang natuklasan niyo ang lihim nila, sandaling tumigil ang matanda at bumuntong hininga. Hindi na nila kayo titigilan. Nanlamig ang katawan ni Liza. Ano po ang dapat naming gawin? Muling tumitig ang matanda sa kanila. Umalis na kayo habang may oras pa. Nagkatinginan sina Daniel at Liza. Alam nilang hindi biro ang sinabi ni Tatay Isko, pero paano nila basta-basta iiwan ang lahat? Saka, paano kung sundan sila ng mga aswang kung sakaling tumakas sila? Tay, may paraan ba para labanan sila? Tanong ni Daniel, halatang hindi handang sumuko. Pumikit ang matanda at tila nag-isip ng malalim bago siya nagsalita. May isang paraan, anya. Pero delikado. Napatingin si Liza kay Daniel. Ano yun, Tay? Kailangan niyong alamin kung sino sa baryong ito ang may dugong aswang.
At kapag nalaman nyo na muling tumigil ang matanda, kailangan nyong tapusin ang sumpa. Napalunok si Daniel. Ibig niyong sabihin patayin sila? Tumango si Tatay Isko. Hindi kayo ligtas hanggat nandito pa sila. Tahimik na nagpalitan ang tingin sina Daniel at Liza. Alam nilang delikado ang misyon nila, pero kung mananatili silang nakaupo at maghihintay, baka hindi na nila abutin ang susunod na umaga. Napabuntong hininga si Liza. Paano namin malalaman kung sino sila? Muling lumalim ang titig ni Tatay Isko. Kapag inialok mo sa kanila ang banal na langis at bawang at tumanggi sila, sila ang hinahanap nyo. Muling kinilabutan sina Daniel at Liza. Hindi lang basta halimaw ang kalaban nila, ito ay mga taong nakasama na nila sa baryong ito. Tay, may hinala ba kayo kung sino? Tanong ni Daniel. Tahimik na tumayo si Tatay Isko at tumingin sa labas ng bintana. Ilang saglit pa bago siya muling nagsalita. May ilang taon na akong nagmamasid. May ilan akong hinala pero hindi ako sigurado. Napakapit si Liza sa kamay ng asawa. Ano nang gagawin natin, Daniel? Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang kamay ni Liza at tumingin kay Tatay Isko. Tay, handa kaming labanan sila. Sabihin niyo kung paano namin sisimulan. Muling bumuntong hininga ang matanda. Bukas, pupunta kayo sa plaza. Magpapakain kayo sa mga taga-baryo, pero may halong banal na langis at durog na bawang ang pagkain. Kung sino man ang tumanggi sila ang dapat ninyong pag-ingatan. Tahimik ang buong silid. Alam nilang ang gagawin nila ay isang delikadong hakbang. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Kinabukasan, maagang nagising sina Daniel at Liza upang simulan ang plano. Hindi pa sumisikat ng lubusan ang araw, pero dama na nila ang tensyon sa hangin. Habang inihahanda ni Liza ang pagkain sa maliit nilang kusina, si Daniel naman ay maingat na naghalo ng durog na bawang at banal na langis sa sabaw ng manok. Tahimik silang nagkatinginan, parehong iniisip ang maaaring mangyari kapag may tumangging kumain. Sigurado ka ba rito, Daniel? Tanong ni Liza, halatang nag-aalala. Huminga ng malalim si Daniel at tumango. Wala na tayong ibang paraan. Kung hindi natin gagawin to, hindi tayo makakatulog ng payapa. Nang sumapit ang tanghali, nagsimula ng magtipon-tipon ang mga taga-baryo sa plaza. May mga bata na nagtatakbuhan, mga matatandang nag-uusap, at ilang kalalakihang nagpapahinga matapos ang kanilang trabaho sa bukid. Walang sinuman ang may ideya na may nagbabantang panganib sa paligid. Magandang araw po sa inyong lahat, masiglang bati ni Liza habang inilalapag ang mga mangkok ng mainit na sabaw sa mesa. Napatingin ang mga tao sa kanila, halatang nagtataka. Hindi normal na may nagpapakain ng libre sa baryong ito. Ano nang meron? Tanong ni Aling Rosa, isang matandang kilalang tsismosa ng baryo. Pasasalamat lang po, sagot ni Daniel, pilit nang umiti. Napakabuti po ng baryong ito sa amin, kaya gusto naming magbahagi. Dahan-dahang lumapit ang ilang residente. Kinuha ng ilan ang mga mangkok at nagsimulang kumain. Pero may ilan ding nag-alinlangan. Isa sa kanila ay si Mang Temyong, isang matandang mangingisda na laging tahimik. Tiningnan niya ang sabaw at inamoy ito. Anong nilagay niyo rito? Tanong niya, halatang may pagdududa. Napakapit si Liza sa braso ni Daniel. Bawang po, sagot ni Daniel, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng kanyang boses. Para mas malasa. Biglang bumagsak ang mangkok mula sa kamay ni Mang Temyong. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi siya gumagalaw, nakatitig lamang siya kay Daniel na parang may gustong sabihin pero hindi magawa. Sa isang iglap, biglang tumalikod si Mang Temyong at mabilis na naglakad palayo. Nagkatinginan sina Daniel at Liza. Isa na siyang hinala. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin nilang may isa pang hindi kumakain, si Aling Marita, ang may-ari ng tindahan sa baryo.
Tahimik lang siyang nakaupo sa isang tabi, hindi man lang lumalapit sa mesa. Hindi ito nakaligtas sa mata ni Tatay Isko, na palihim na nagmamasid mula sa di kalayuan. Aling Marita, hindi niyo po titikman, tanong ni Liza, pilit nang umingiti. Napatingin si Aling Marita sa kanya, at sa unang pagkakataon, napansin ni Liza ang kakaibang tingin ng matanda, parang malamig, walang emosyon. Hindi ako gutom, sagot nito, saka tumayo at umalis. Isa pang hinala. Matapos ang kainan, nagtipon-tipon sina Daniel, Liza, at Tatay Isko sa loob ng bahay ng matanda. Dalawa na ang hinihinalaan natin, sabi ni Daniel. Si Mang Temyong at si Aling Marita. Hindi pa tayo sigurado, sabi ni Tatay Isko. Pero ang kilos nila hindi normal. Napatingin si Liza sa kanila. Paano natin malalaman kung totoo ngang sila ang aswang? Tumahimik si Tatay Isko, saka bumuntong hininga. Kailangan nating subukin silang dalawa. At kung mapatunayan natin na patingin sina Daniel at Liza sa kanya, naghihintay sa sasabihin niya. Kailangan nating tapusin ito bago pa nila tayo unahan. Pagsapit ng gabi, hindi na mapakali sina Daniel at Liza. Alam nilang hindi nila pwedeng basta-basta akusahan sina Mang Temyong at Aling Marita. Kailangan nilang makasigurado. Kailangan nating magbantay ngayong gabi, sabi ni Daniel habang inaayos ang kutsilyong hawak niya. Huwag kayong magpapakita ng takot, paalala ni Tatay Isko. Kapag naamoy ng mga aswang ang takot nyo, mas lalo silang lalakas. Tahimik na tumango si Liza, pero alam niyang hindi madali ang sinasabi ng matanda. Paano ka hindi matatakot kung alam mong may nilalang na nagmamasid sa'yo sa dilim? Lumipas ang mga oras, at ang buong baryo ay binalot ng katahimikan. Sa loob ng bahay ni Daniel at Liza, nakaupo silang tatlo, alerto, nakikinig sa bawat tunog mula sa labas. Hanggang sa Ray! Narinig nilang muli ang pamilyar na kaluskos sa labas ng bahay. Napakapit si Liza sa braso ni Daniel, habang si Tatay Isko ay dahan-dahang tumayo at sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Mula sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa tapat ng kanilang bakuran. Isang matanda na kayuko, nakatayo lang nang hindi gumagalaw. Si Aling Marita. Pero may kakaiba sa kanya. Ang kanyang katawan ay payat na payat, at ang kanyang mga kamay ay mahaba, parang hindi pangkaraniwang daliri ng isang tao. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, at kahit nasa dilim, kitang-kita ang matalim na pulang ningning nito. Napasinghap si Tatay Isko. Aswang siya, bulong niya. Biglang nagbago ang hangin. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, at biglang lumingon si Aling Marita direkta sa bintana. Nakita niya sila. At bigla siyang ngumiti, isang mahabang, hindi pangkaraniwang ngiti na nagpakita ng matutulis na pangil. Bago pa man makagalaw sina Daniel at Liza, biglang naglakad si Aling Marita papunta sa kanilang pintuan. Pero ang kilos niya ay hindi normal, parang hindi siya lumalakad, kundi dumudulas sa lupa na parang anino. Bang! Bang! Muling lumakas ang kalabog sa pinto. Huwag niyong bubuksan, utos ni Tatay Isko. Dali-daling kinuha ni Daniel ang bote ng banal na langis at itinapon ito sa pinto. Isang nakakakilabot na hiyaw ang narinig nila mula sa labas. Aarg! Napaatras si Aling Marita, hawak-hawak ang nasunog na balat sa kanyang kamay. Kitang-kita nila na umuusok ito, parang natutunaw. Sa galit, biglang tumingala siya at bumuka ang kanyang bibig, higit na mas malaki kaysa sa normal na tao, at mula rito, lumabas ang isang napakalakas na alulong na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Kasabay nito, may narinig silang isa pang ingay mula sa ibang bahagi ng baryo. Isa pang alulong. At isa pa. Hanggang sa naging halo-halong sigaw ito ng iba't ibang boses. May iba pang aswang sa baryo. Habang umaalingaw-ngaw sa buong baryo ang nakakakilabot na alulong,
naramdaman nina Daniel, Liza, at Tatay Isko ang malamig na kilabot na gumapang sa kanilang katawan. Hindi lang si Aling Marita ang aswang, may iba pang nasa paligid. Kumaripas ng takbo si Daniel papunta sa bintana at sumilip. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang may iba pang mga anino na gumagalaw sa dilim. Ilan sa kanila ay gumagapang sa lupa na parang hayop, habang ang iba ay naglalakad ng tuwid ngunit may hindi pangkaraniwang kilos, parang hindi ganap na tao. "Tay, ano nang gagawin natin?" bulong ni Liza, nanginginig ang boses. Matatag ang tingin ni Tatay Isko. "Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Kailangan nating lumaban." Mabilis na kinuha ni Daniel ang bote ng banal na langis at ikinalat ito sa paligid ng pinto at bintana. Alam niyang epektibo ito laban sa mga aswang. Si Liza naman ay naghanap ng matatalas na bagay sa bahay, mga kutsilyo, itak, kahit anong maaaring gawing sandata. Samantala, si Tatay Isko ay may inilabas na isang lumang supot mula sa kanyang bowl. Binuksan niya ito at naglabas ng mga tuyong dahon at pulbos. "Anong gagawin mo diyan, Tay?" tanong ni Daniel. "Orasyon," sagot ng matanda. "May dasal akong dapat bigkasin para panghinaan sila ng loob." Muli nilang narinig ang malalakas na kalabog sa pinto. Bang! Bang! Kasabay nito, may naramdaman silang gumagapang sa bubong. Napatingin si Liza sa kisem. Daniel, nasa taas sila, bago siya makatapos, biglang bumagsak ang isang matulis na kamay mula sa bubong, sinubukang dakmain si Liza. "Liza, lumayo ele," sigaw ni Daniel. Agad siyang humawak sa isang kutsilyo at hinampas ito sa kamay ng nilalang. Isang malakas na hiyaw ang narinig nila, kasabay ng mabilis na pag-atras ng aswang sa bubong. "Hindi natin sila pwedeng hayaang makapasok," sigaw ni Tatay Isko. "Hawakan niyo ang mga armas niyo." Hindi pa man natatapos ang kanilang paghahanda, biglang bumukas ang bintana sa likuran ng bahay. Isang payat na anino ang lumusot papasok, si Mang Temyong. Pero hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang mga mata ay mapula, at ang kanyang bibig ay puno ng matatalas na ngipin. Sumugod siya kay Liza. "Hindi ali makakalapit si kanya," sigaw ni Daniel. Agad niyang ibinuhos ang isang bote ng banal na langis kay Mang Temyong. Napasigaw ito at nagpagulong-gulong sa sahig, umuusok ang katawan niya na parang sinusunog. "Arg!" Mabilis na kinuha ni Liza ang isang itak at buong lakas na tinaga si Mang Temyong sa leg. Isang malakas na hiyaw ang lumabas sa bibig ng nilalang, bago ito tuluyang natumba, nanginginig ang katawan hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Napatigil sina Daniel at Liza. Hindi sila makapaniwala. "Napatay natin siya," bulong ni Liza, nanginginig ang kamay. "Huwag kayong titigil," sigaw ni Tatay Isko. "May iba pa." Mula sa labas, nakita nilang papalapit si Aling Marita, pero hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang katawan ay lumaki, ang kanyang mga braso ay humaba, at ang kanyang mukha ay nagkaroon ng mahabang bunganga na puno ng matatalas na ngipin. "Lumabas kayo," sigaw niya sa isang malalim at malademonyong tinig. Kasabay nito, ang iba pang aswang ay nagsimulang lumapit sa bahay, ang ilan ay may mga pakpak na dahan-dahang pumapalibot mula sa ere. "Tay, anong gagawin natin?" tanong ni Daniel, hawak pa rin ang kutsilyo. Sumandal si Tatay Isko sa pinto at pumikit, bumibigkas ng dasal. "Ama namin, sumasalangit ka," biglang nanginig ang hangin. Ang mga aswang sa labas ay napatigil, halatang nag-aalangan. Alam nilang malakas ang dasal ng matanda. Pero hindi ito sapat. "Tay, hindi natin kayang ipagtanggol ang bahay magdamag. Kailangan nating lumabas at tapusin sila," sigaw ni Daniel. Tumingin si Tatay Isko sa kanya, saka tumango. "Tama, katapusin na natin ito." Sa hudyat ni Tatay Isko, binuksan ni Daniel ang pinto at lumabas sila, dala ang kanilang mga armas, mga kutsilyo, itak, at bote ng banal na langis.
Agad na sumugod si Aling Marita, ngunit bago pa man siya makalapit, ibinato ni Liza sa kanya ang isang bote ng langis. Napasigaw ito sa sakit. Samantala, ang ibang aswang ay sinubukang lumipad papunta sa kanila, pero sinalubong sila ni Daniel gamit ang isang patalim na nabalot sa bawang. Isa-isang bumagsak ang mga aswang ng tamaan ng kutsilyo, at habang abala si Daniel at Liza sa pakikipaglaban, tinapos ni Tatay Isko ang kanyang dasal. At iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan. Amen. Biglang lumakas ang hangin. Isang napakaliwanag na liwanag ang lumabas mula sa paligid ni Tatay Isko, na nagpakalat ng matinding enerhiya sa buong baryo. Ang mga aswang ay nagsisigaw, naggangalit, pero hindi na sila makatakas. Isa-isa silang bumagsak sa lupa, nagsisigaw sa matinding sakit, hanggang sa tuluyang matunaw ang kanilang mga katawan at naging abo. Pagkatapos ng matinding labanan, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa baryo. Humihingal sina Daniel at Liza, habang si Tatay Isko ay nakatayo pa rin, hawak ang kanyang rosaryo. Natapos na ba? Tanong ni Liza, mahina ang boses. Tumingin si Tatay Isko sa abo ng mga aswang, saka tumango. Tapos na. Nagkatinginan sina Daniel at Liza, at sa unang pagkakataon, nakahinga sila ng maluwag. Wala na ang sumpa ng baryo. At mula sa gabing iyon, ang baryo ng Negros ay muling naging tahimik, malaya mula sa takot, mula sa mga aswang.